Ako po si Maximo Guillaume, punong barangay ng Barangay Simabaho. Dating sundalo po, retired po noong 2010. At umupo po ako bilang punong barangay noong 2013 po. Ang magulang ko po, ang aming father po ay siya rin po ang dating punong barangay dito nagiging punong barangay dito sa barangay namin ng 19 years. Ano ang pangalan? Dio Vigario Guillaume po. Tapos sa ngayon, pumanaw na po noong 2008. Agripina Guzman Guillaume po. Sino? Kapatid ko po si Leoncio Guillaume. Siya ngayon yung first grawa dito. Yung pangalawa po ay si Leonora Guillaume Andam. Ang pangatlo, Marites Guillaume Sabas. Ay yung pang-apat po ay si Julieta Guillaume Soriano. Sa po ako noong taong October 4, 1967 po. Nakapag-aral ko ako sa elementary sa Mowini North Central School po. At nakapagtapos ako ng high school sa Tumawin Academy, Tumawin sa Bila po. Yung kabataan ko po ay ang hanap buhay ko po nun yung sa tumutulong sa magulang ko sa farming. Tapos kung minsan kung may yaya ng mga trabaho sa construction, construction, pwede ako nung kabataan ko. High school na po ako nung nasa 18 na po ako. 17 po, 1980s po. 1980s. Nung pag-graduate ko na ng high school, naging pag-ano na po ako sa karanahan ko na nag-apply ng trabaho na pumasok ng mga bilang sundalo sa Aquino, Tarlac. At nung una, hindi ko naabutan yung quota, kaya binarumi mo na ako, pinabalik ako dito. At nung after 1 year, tinawagan ako na mag-apply ulit kasi may quota na. Sa awa ng Diyos, nakuha naman ako noong 1985. Sa artillery po, 14 FAB, tapos naging second FAB dito na po sa Kamupi kasi nag-transfer po yung division noon sa Kamakina Tarlac. From Kamakina Tarlac to Kamupi, yung isa nila po. 25 years po sa artillery po, na po ako nag-retire. Posted sa optional po. Optional. After na pag-retire po ay bumalik na naman ako sa farming naman po. Farming, then 2010 nag-retire ako, farming na naman. Tapos after 3 years, doon na, nung inalap ako na tatagpo bilang punong barangay dito sa barangay namin. Ayaw ko sana kasi alam ko naman yung hirap ng kasi gaya na ako sa servisyo. Kaso lang yung mga bumarangay dito, yung kinoconvince ako na takbo ka na, recall na ang meron namin namin na punong barangay dito sa barangay namin kasi may experience ka naman. Yung asawa ko po, kwan pa nun, na-meet ko siya dun sa Alcalagayan, 1988 po. 88, third year college siya nun. Nag-aaral siya sa CSU Lablo, Cagayan. Hanggang, nag-live-in na kami, live-in ng 2 years bago kinasal noong 1990. Yun na sa awa ng Diyos at nagkaroon naman kami ng 4 na anak. Si Mylene Guillaume po, ngayon kaya ay anak na rin, kaya pamilya na rin, isang teacher
teacher din. Ang asawa niya po ay nagtatrabaho sa Ilocos. So, Philippine ang update ng asawa niya. Tapos yung pangalawa naman po, si Victor Iyer, parataw naman po yung asawa niya. Pamilya ng asawa niya. May anak din na dalawa. Yung pangatlo po, PFP na rin po. Bureau of Fire at asawa ng Panginoon nakapasok din sa Bureau of Fire sa tulong na rin ng buting mayor natin. At nila kita na rin siya na magpatulong na ako para magkaroon din ng sariling hanap buhay yung anak ko. Ang panahon po, siyempre hindi mo mawasan yung nag-aalala ka sa pamilya mo dahil malayo ka. Ang mo lang nun, sandata lang nun para maging matatak ang ating kaisipan sa pagkiservisyo yung ating Panginoon. Yung ating Panginoon na sana lagi niya akong gabayan at ganun na rin po sa ating pamilya. So dito sa barangay namin, ang kapunahang problema namin dito yung sa electrification. So wala pa kaming permanent na electrification noon. So yun ang unang-una kong pinalo up, yung kung paano kami magkaroon ng permanent na kuryente. Susunod, yung yung barangay hall namin. Wala pa kaming permanent sariling barangay. Although may barangay hall kami noon, pero maliit lang. So ngayon, nung magpupo ko, na-plan ko naman dun sa angle ko na meron siyang inumpisahan na patayuin na barangay hall na escalator pa lang, haligi pa lang yung napatayo. Nung pinag-isipan ko naman na dapat ituloy ko yun yung project niya nun. Ituloy ko. Hanggang sa nabuo rin namin sa tiyaga at saka sa initiative namin. Ganun na rin po napatayo namin ito. Sa tulong na rin ng ating butihing former Mayor Arnold S. Bautista, na siya po ang mayor noon na dinatnan ko na bilang pulong barangay. So nasa suporta niya rin po dito at saka sa panalimigan ng Isabela kay ang governor pa namin doon nung panahon na yun, nung pinapatayo ito ay si Honorable Faustino D. Siya po ang nagbibigay din sa amin ng financial noong taon-taon. Yun na rin po ang iniipon namin na inaambag na pagpatayo dito sa barangay namin. At yun binibigay nila na materyales. Yun na rin ang yung labor, na rin po, initiative ng barangay na. Sa aming barangay official, tanod, gano'n, pinagtulong-tulungan namin hanggang napatayo namin. Para sa ngayon po sir, mag-11 years. Wala na po, last time po na po. So, ang aking magawad dito sa ngayon ay si Deocio Iyer, si Regino Iyer na dating punong barangay din, naging gawad siya ngayon, at si Marcos Iyer na retired police din, tapos si Jonah Bulawan, tapos si Jenita Bulawan, tapos si Samuel Bulawan, at saka si Zenaida Bulawan po. Kung kwan po, paghahanda namin dito sa barangay namin, tuwing magkita na namin yung level ng tubig na tumataas na. Kung halimbawa, yung pinakarawan na level namin, umaapaw na dito sa Milaan. Yun po,
po, mag-force evacuation na po yung procedure namin dito sa barangay namin. Po, dito sa buong multipurpose hall namin at saka yung chapel namin po. Po sir, mag-force evacuation po kami sir. Ang sumuporta po ang municipal officials namin po, pinapamamahan po ng aming butihing mayor Honorable Grace Bautista at saka yung mga congressman namin po, yung governor, si Tony Bentangano po. Dito naman po sa barangay namin, na-maintain namin yung vision na order na sa awa ng Panginoon, wala naman naghahanap dito ng krimen. Actually nga, kahit sa drugs po, drugs drug-free living po. Kasi po, ang natulong po namin yung kung may nakakasakit, may binibigyan namin sila ng financial assistance, tapos yung mga monthly na juice nila, kasi may counter pa rin kapag may juice. So, yun lang po ang binibigyan ng barangay. Minsan, binibigyan namin sila ng vitamins. Kapag meron naman kaming service dito sa barangay namin, kapag nangangailangan sila ng tulong sa barangay, yun po, tinatala namin sila sa hospital, tapos binibigyan din na po namin ng financial assistance po. So, meron po, meron din po silang benefits dito sa barangay namin. Yung hanap buhay namin dito, yung pagtatanim ng mais, mga gulay na binibenta sa market para meron silang pakunan ng pangangailangan sa araw-araw na kinabubuhay po. Nagdadala po sila ng dito, ng relief packs po. Ang paano lang po sa atin, papaligaya po dito sa barangay namin, kagawa ka ng kabutihan, hindi mo mapabayaan yung barangay mo, at kung ano yung utos ng nakataas, sinusunod namin at ini-encourage ko yung mga kabarangayan ko na magtrabaho lang dito sa barangay. Yun po, sa awa ng Panginoon, may naman namin na comply naman namin yung lahat ng mga utos po sa taas. Kaya po nito, nakatanggap din po kami ng awards na barangay road clearing sa Kapitilides barangay po. Firmado po ni former Secretary Bento Ramos. Yung miss ko nun, ayaw niya nung tatakbo ako kung barangay kasi alam naman yung hirap na nasa mag-servisyo sa barangay kasi lahat problema mo. Lahat problema mo, kaya kumpare sana ayaw niya, pero sabi ko naman subukan lang natin na mag-servisyo sa barangay. Tayo naman yung kakatulong. Kasi nakikita naman namin na ito nga, yung sa tulong ng nakataas, yung mga flood control, kung wala yan, wala sa yung barangay namin, wala ko na. So, nagpapasalamat kami sa aming former mayor Grace Bautista. Dahil lahat po ng buong barangay dito sa Tumawini ay hindi niya po pinababayaan. Siya na po ang mismo nag-iisip ko ano yung dapat niya itulong sa barangay. Pasabi ko lang po sa aming muling mayor na si Mayor Grace Venus Bautista, na sana po huwag magsawang sumusuporta sa buong mamayan ng Tumawini kasi alam naman namin po na siya po ay matulungin na mayor lahat po ng paraan na
na dapat niyang itulong sa mga tao ay ginagawa niya po. Sobrang pasalamat po namin sa aming mayor kasi hindi niya po pinababayaan paano po ang problema ng bawat barangay sa aming bayan ng Tumawili. Sa 46 barangay po, kapag may nag-chat sa kanya na ganito problema namin sa barangay, kagad niya po ina-action na. Nandyan na po kagad yung tulong niya po. At saka sa aming former mayor po, na si Arnold S. Bautista, siya po yung talagang nagpupursige po na tumutulong sa aming bayan ng Tumawili at saka sa 46 barangay. Hindi niya po pinababayaan yung barangay ng bawat Tumawili na naghihirap. Actually nga, itong nakikita niyo po yung mga project dito sa amin, may flood control, kung malayan po, burado lang itong barangay namin. Yung mga daan namin noong araw, rough road pa, hindi sementado sa ngayon. Nakikita niyo po, concrete na yung mga daan namin. Kasi noong araw, nung tag-ulan, malalim ang putik dyan. Hirap na kami lumabas sa bayan. Kapag tag-araw naman, makapal naman na yung alikabok. Kaya sobrang pasalamat namin sa aming mag-asawang mayor ngayon na sila po yung nagpa-improve sa aming bayan na kahit anong hirap nila ay ginagawa nila lahat para basenso ang aming bayan at saka ang proses barangay dito sa mundo. Kabarangay ko po na tuwid na si Mabaho, dahil ipagkito to pagpapawalo-walo at natin mga amin. Suportahan niya kan nagiging punong barangay ito. At masinga tumaba, servisyo din mo. Kata mo rin nga pinaburayan na barangay kam. Kata ko rin na pinaburayan at dakali magbalabalo ko kasi suportahan niya kan na i-cooperate mo nilang aming na trabaho tayo ng barangay ng mabalot at yung amin. Napapasalamat din ako sa mga tagalalawigang officials, kaya Panginoon ni Gobernador Rodrigo Albano at saka si Vice Governor Pagidi at saka si lalo na sa aming Congressman ng First District na si Tony Pet Albano sa kanilang full support sa panlalawigan sa Isabela po. At sana hindi sila magsawang tumulong sa aming mamayan na taga-Isabela po. At papanalangin namin na sana po ay magtagal pa sila sa pananilibihan sa buong Isabela po. Nagpapasalamat din po ako sa pamilyang Pilipino TV sa kanilang initiative na ma-interview ako sa araw na ito. Sana po gabayan po kayo ng ating mahal na Panginoon sa inyong paglalakbay po. Welcome po kayo dito sa aming barangay. Maraming salamat po.